Hello mga kaibigan, nandito ako ngayon sa San Carlos, Cabala Union, 10 to 15 minutes rides mula sa aking bahay. At dito ay may hahanapin akong building kung saan madalas akong tumambay nung high school ako. Hindi natin sure kung tinibag na to o nakatayo pa rin. Medyo creepy din to guys, kaya naisip ko na rin isali. And na-curious na rin ako kung meron pa ba to o wala na. Halika kayo kaibigan, samahan niyo ulit ako paglalakbay sa mga lugar na abandonado o madalas pinamumugaran ng mga kababalaghan. Time check po tayo guys bago tayo mag-start. Kikita nyo ba guys? 1:30 po ng umaga. Ayun. Mag-gather lang tayo ng sapat na hangin at lakas para masimulan na natin ang ating pag-explore. Yan na nga po, at sisimulan ko ng pasukin ang masukal na halamanan patungo sa abandonadong building. Wala pala akong ka-idea guys kung nasan na ang building kasi matagal-tagal na rin mula nung pumunta ako dito. Medyo delikado rin ang aking nilalakaran. Bukod sa may mga tinik ang mga sanga ng halaman, nagkalat din ang mga sangang nalaglag na may tinik. Nakakabingi pala yung katahimikan dito guys. And yun, nakakadagdag siya ng kilabot vibes. Gaya nga ng nakikita nyo guys, napakasukal ng ating dinadaanan. Sobrang lalaki ng halaman at matitinig pa. Kaya pahirapan din ang paghahanap sa abandonadong building. Nagkagasgas na rin ang aking mga paa at kamay dahil sa kakasuksok ko sa masisikip na parte ng halamanan. Nagsisimula na akong mag-alala kung mahahanap ko ba ang building o hindi na. Di rin kasi ako sure kung nandito pa yun o natibag na. Kasi last na punta ko dito ay year 2017 pa. At dahil di ko na nga matandaan kung alin o kung saan ang daan papunta sa building, ay naglalakad na lang ako by instinct. Kumbaga, bara-bara na lang. Bahala na kung saan ako dalhin ng aking mga paa. And biglaan din kasi ang pagpunta ko dito guys. Kumbaga naisip ko lang, na curious, and yun, ginawa ko na pumunta ako dito. Share ko lang guys,
Madaling araw na ako pumunta dito kasi kakauwi ko lang galing trabaho. And mas okay na din ang ganitong oras para safe at siguradong tulog ang mga tao. At nang sa gayon, walang makakita o makarinig ng ating ginagawang exploration. Balak ko sanang bumalik sa pinasukan ko para umikot, kaso mukhang hindi ko na mahanap kung saan ako pumasok kanina. Shit! Saan na yung kalakaran ko? Ilang minuto nang nakakalipas guys, pero parang hindi ko pa rin mahanap kung saan ako pumasok kanina, na para bang may pumipigil sa akin lumabas. Di ko nga rin alam kung naliligaw na ako o hindi, kasi pabalik-balik na ako sa aking pinupuntahan. Kung napansin nyo guys, hindi ako masyadong nagsasalita kasi hanggat maaari ayaw kong magingay. Hanggat na maaari ayaw natin magingay at mag-attract ng atensyon. Ayaw rin natin na maistorbo ang ating pagbablog. And marami na rin kasing bahay dito sa palibot niya guys, kaya di ako magtataka kung may makakita sa atin. At pagkatapos nga ng ilang minuto nating pag-iikot, ay nahanap ko rin kung saan ako lumusot at pumasok kanina. Huhuwi na sana ako guys, kasi hindi ko mahanap yung building nang biglang may nakita akong isa pang daanan. Matapos ang ilang minutong pag-iikot, nahanap din natin ang abandonadong building. Medyo nahirapan akong hanapin tong building guys, dahil napapalibutan siya ng pagkalakalaking halaman at mga puno. Ito nga pala guys ang dating itsura ng abandonadong building. E nito ngayon ang itsura niya. Kahit i-zoom pa natin guys, hindi natin makikita ang building.
Yun na nga, sinimulan ko ng pasukin ang target nating building. Wala naman akong naramdamang takot pagpasok ko sa building. Actually, mas nakakatakot pa yung pagpunta ko dito kasi ang daming aso sa daan. And gaya nga ng nakikita nyo guys, halos nasa good condition pa rin tong building na to. And in fairness naman guys, hindi masyadong madumi ang building na to. Halatang iilan-ilan lang ang pumupunta dito. Sinubukan kong umikot para makita pa ang isa pang kwarto. Pero nagulat ako sa mga nakasulat dito. Nakita nyo ba yan guys? 666, number of the beast. Ayon sa Book of Revelations sa Biblia. At ang number na ito ay nalilink sa demonyo o sa mga antichrist. Correct me if I'm wrong guys. Yan guys, susubukan natin akitin mamaya dyan sa taas. Alam ko may akyatan dito eh. Shit. Shit. May mga vandalism na rin dito guys. Siguro, dati itong kusina. Ang nahanap ko ng akyatan guys. Gaya ng nakikita nyo sa pictures guys, dito kami umaakyat dati para makapunta sa taas. Maaring nagtataka kayo guys kung bakit dito ako umaakyat. To be honest, wala na kasi itong hagdan. Di ko alam kung nasaan o na paano ang hagdan. Pero dito na kasi yung nakasanayan naming akyatan dati pa. Yun guys. Bukas, nakakyat din tayo guys. Yun nga guys. Nandito na tayo sa taas ng abandoned. Hindi lang siguro abandoned. Maybe forgotten building dito sa San Carlos, Cabala Union. Now, ang kailangan na lang natin gawin ay alamin kung anong nasa loob. Tara.
Grabe guys, ang ganda pa nito. Pero nakakapanghinayang lang na napabayaan na siya dito, malapit sa may dagat. Diyan tayo galing kanina guys, sa baba. Grabe. May rooftop pa to guys, pero wala na. Sa tingin ko hindi na natin kayang akitin. Oh, tingnan nyo guys ang nagagawa ng pag-explore at curiosity natin. Tingnan naman natin yung kabilang kwarto. Medyo mataas din ang kinatatayuan ko guys. Isang maling hakbang, wala na, finish na. Yun guys, halos same lang sila ng kabila. If my guess serves me right guys, Ganun din. ang tingin ko duplex style ang bahay o ang building na to. At dahil nga napagod ako sa aking pag-akyat, ay minabuti ko munang magpahinga at pagmasdan ang ganda ng abandonadong building o bahay na to. Sobrang taas na natin guys. Kung nakikita nyo. Nakakahinayang tong building guys. Nagtanong-tanong na ako sa taga rito at sa mga kaibigan kong naninirahan dito. Ultimo sila, hindi nila alam ang history ng building na to. May isa akong kaibigan na nakapagsabi, bata pa lang daw ang mama nila, mayroon na tong building na to. Actually, itong building daw na to ay may katabi pang isa, pero naanod na siya ng malaking alon. Isang misteryo pa rin sa akin kung ano nga ba ang history ng building na to. Nakakalungkot lang guys dahil di tayo nakapagkalap ng sapat na impormasyon tungkol sa building na to. Kung buhay pa ba ang may-ari, talagang pinabayaan na lang sadya. I'm amazed kasi itong building na to nakatayo pa rin. At talagang matibay na matibay siya guys. Siguro iba talaga ang gawa noon kumpara sa gawa ngayon. Kung i-estimate ko siguro itong building na to guys, malamang sa malamang 50 or more years na ang taon na ito. Kung di man ako nagkakamali guys. And dyan muna natatapos ang video natin guys. At tayo uuwi na para makapagpahinga na tayo. Please guys, do like, subscribe, and pakishare na rin po to sa mga kaibigan at kakilala nyo. Malaking tulong po sa akin ang isang subscribe, isang like, at isang share mula sa inyo guys. Para sa mga video pa
na gagawin ko sa hinaharap. And pangako ko guys, dadamihan pa natin ang exploration natin. Yun lamang po. Sana nagustuhan nyo ang video ko ngayon guys. At kita-kita muli tayo sa susunod na paglalakbay. Paalam. 2:35 AM. Kita nyo guys. 2:35 AM. Magtambay lang tayo ng saglit. At maya din ay bababa na tayo. Mahirap na. Baka may mga taong makakita pa sa atin dito. Additional information na rin guys, itong abandoned building pala na ito ay dating dating spot ng mga tiga rito. And hindi lang taga rito guys, pati na rin mga kalapit barangays. May nakapagsabi rin na ang tanging nakakaalam lang ng history nito ay ang mga matatanda na unang nanirahan malapit sa building na to. And it only means na matanda na talaga ang building na to. Yun nga guys. Uuwi na tayo. Yun lamang muna guys, I hope nagustuhan nyo ang video natin ngayon sa abandoned building dito sa San Carlos, Cabala Union. God bless and ingat kayo palagi. Thank you.